Amen. Praise God. Masaya ba kayo na yan yung katabi nyo ngayon? Okay. Kung hindi, pumikit ka na lang, no? Pikit ka na lang. Medyo pikit ka mga 1 hour. Okay. Okay, so today's message will be focusing on the church. Ang mensahe po natin ngayon ay patungkol sa iglesia o simbahan or church. Sabi nga po natin church. And today we'll try to understand ano nga ba ang layunin ng Diyos, saan ito nagsimula at ano ba ang pinaka purpose, no? O ang dahilan bakit meron simbahan. Okay, so right now I encourage you to open your Bibles, make use of your notes, mag-take note tayo. Okay, kasi hindi natin matatandaan yan lahat. Okay, hindi natin makaka-catch yan lahat kundi tayo magsusulat. Okay? So ngayon, ang title po ng message natin sa umagang to is, What is Church? Everybody say church. Sa pamalakas, sabi natin church. Yan. Ano nga ba ang church? No, actually, marami pong confusion ngayon sa patungkol sa salitang church. Kaya po, kailangan babalik tayo sa talagang pinagmulan ng church para maintindihan natin. No, kumbaga, para makasagap ka ng mas malinaw na chismis, manggaling ka doon sa pinakamagaling na chismosa. Ganun. Pupunta ka doon sa pinagmulan ng kwento. So parang, ngayon kasi ang dami ng confusion eh. Ano ba ang simbahan? Marami nagkiklaim na sila ang tunay na simbahan, na pag wala ka daw doon, hindi ka ligtas. O iba naman, sabi silang tunay na Kristiyano. So ano nga ba ang pinagmulan ng church? Sino ba ang founder nito? No? At ngayon po, ang maganda niyan, hindi po ko ang sasagot niyan. No? Ang sasagot po niyan ay ang salita ng Diyos. No? The church is what the Bible says it is. Kung meron man pong dapat sumagot at magpaliwanag sa atin kung ano ang simbahan, ano ang church, hindi po yun ang tradisyon, hindi ang relihiyon, hindi kung sinong religious leader, hindi rin kung sinong founder na nagkiklaim. Okay? We need to go back to God's written word. Babalik po tayo sa salita ng Diyos. So, I want to read to us our text this morning. So, ang gagawin natin, babasahin ko yung text ngayon and then bibigyan ko kayo ng konting overview about the church and then, tsaka tayo pupunta sa message natin. Okay? So, punta tayo ng Ephesians chapter 4, verses 11 to 16. Ephesians chapter 4, verses 11 to 16. I'll be reading in NIV version. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Everybody say built up. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, o mga sanggol, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning of craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. So medyo lumilinaw na. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. May the Lord bless us in reading His Word. So, ang message po natin is about understanding our role in the Church of Jesus Christ. Okay? So, what is the role of every believer to the church? Yan po ang pag-aaral natin ngayon. Ano nga ba ang role mo? Sabi mo sa katabi mo, may role ka pala. Sabi mo, may pakinabang ka pala. Sabi mo. Kaya tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, may pakinabang ka pala eh. Di ba? Meron pala, no? Meron. Okay? So, ano nga ba ang role natin? We will try to understand that
as we move to our message. But right now, I want to define ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang church. Saan nga ba ito nanggaling? So, the word church came from the Greek word ekklesia. No? Sabihin nga po natin, ekklesia. Kaya pag tinanong ka, ano ang Greek word ng church? Sabi, ekklesia. Wow, talino. Wow, grabe. Diba? So, ekklesia. Okay, so the word church came from the Greek word ekklesia. Sa Spanish, ang tawag dyan ay iglesia. No, doon natin nakuha yung term na iglesia. So meaning, pag sinabi pong ekklesia, ito daw po ay the called out ones. Kumbaga, yung mga tinawag. No, ito ay assembly of people. Ibig sabihin, ito pala ay grupo ng mga tao na tinawag. No? Mga hiniwalay. Kumbaga, hinugot. No? So the called out ones, it's called the assembly of people. So basically, ang definition ng church, ito yung nasa baba. So the church is an assembly of people who belong to Christ, who form His body. So pag sinabi nating assembly, pagtitipon, kapulungan. No, yung tayo ngayon ay magkakasama sa isang lugar, nagtitipon-tipon, nagpupulong-pulong, nagsasama-sama para mag-worship, mag-fellowship, magkamustahan, at mag-aral ng salita ng Diyos, at magbigayan, at sama-sama tayo mamaya pupunta sa inasal, gano'n. So, tawag doon, fellowship, okay, oneness, okay, or assembly of people. So tayo pala ay assembly of people, tayo pala ay pinagbuklod ng Diyos, grupo. Yun pala ang church. Kasi kapag tinanong ka, saan ka pupunta? Punta ako sa church. Diba? Ang iniisip natin, ang ganda na ng church natin, di ba? Kasi bagong gawa yung kisame, no? Bagong pintura, ang ganda ng church doon. Di ba? So pag sinasabi natin, ang ganda ng church, ang laki ng church, minsan, yung mga ibang tao, di ba? Pag nasa FX, nasa jeep, nakakita ng church, gaganon sila. So merong mga tao na iniisip nila, ang church ay building. Yeah, most of us also think na ang church ay building, pero based on its original term or original word na ginamit, ang ecclesia po ay walang kinalaman sa building. Kaya mas madalas na nagamit. Although may mga pagkakataon na nagamit ang ecclesia, pero ang pinaka-meaning talaga ng ecclesia ay assembly of people. Kaya sabi nga po rin, assembly of people. Tapikin mo yung katabi mo, sabi, church pala tayo. So, meaning, pag sinabi mong pupunta ka, makinig ha, pag sinabi mo palang pupunta ka ng church, hindi ka pupunta sa isang lugar. Pupunta ka sa samahan o pagtitipon ng mga pinili o mga tao na pag-aari ni Kristo. Nakuha po ba natin? So, kung sinabi mo kanina pupunta ka ng church, ang pupuntahan mo tayo. So, kapag sinabing, saan ka pupunta? Pupunta ako ng church. Pumunta ka sa mga tao. Ang church ay mga tao. No, hindi building, hindi yung ganda o laki ng building ang titingnan natin. Kumbaga, ang church ay tayo. Tayo ang church. Okay? So, that's the church. It's not a place, it's not a building. So, kahit halimbawa tayo ngayon, yayain ko kayo, tara, punta tayo ngayon sa City Buffet sa SM. At doon tayo kakain at mag-worship. Church pa rin yun. Nakuha nyo? Bakit? Kasi ang church, tayo. So pag magkakasama tayo, pumunta tayo ng circle, church pa rin yun. Tayo yung church eh. Okay? So hindi building ang church. Tayo yun. Okay? The assembly of people who belong to Christ. Lahat po tayo, by the power of God, has been added to the church. Meaning, lahat ng nanampalataya kay Kristo, lahat po ng naligtas sa kapahamakan ng impyerno ay idinagdag ng Diyos sa church. Kaya nga ngayon, magiging malinaw din sa atin kung tayo ba ay talagang member ng church. Now, church membership is important. To some churches, talagang meron silang legal document at talagang agreement na sila ay member ng church. Maganda po yun kasi nagiging distinct at nagiging malinaw sa mga tao na uma-attend na sila ay membro.
So nagkakaroon ng sense of belongingness na, ay, membro pala ako. Di ba? So meaning, pag ikaw ay membro, hindi ka lang basta uma-attend, membro ka ng church. So magkaiba yung uma-attend ng church service at iba yung membro ng church. Nako, di ba? Nako, no? So, iba yung member ka ng church, iba yung attendee ka ng service ng church. Okay? So, ang problem, marami po sa atin, matagal na po tayong Christian, pero hindi po tayo publicly and openly nagde-declare ng ating membership sa church. No, hindi natin sinasabi na, I'm a member of this church. Hindi natin sinasabi yun. Madalas, ang pinaka-popular o sikat na sabihin, I have a relationship with Christ. No? Ako ay Christian, ako ay may relasyon sa Diyos. Pero alam niyo po, parang may mali kasi kung sasabihin natin na tayo ay may relationship kay Jesus pero wala tayong relationship sa church niya. Hindi po pwede na may commitment ka kay Christ pero wala kang commitment sa church. Hindi mo matatawag na ang isang tao ay committed talaga kay Christ kung hindi niya kinukomit ang sarili niya sa church. So, kailangan po maging malinaw ito. Okay? Yung iba kasi hindi nila alam kung talagang member sila or what eh. Yung iba naman, feeling member lang, di ba? So, what does it mean to be a member of the Church of Jesus Christ? Pag sinabi mong ikaw ay miyembro or member ng church, it means na ikaw ay nagdesisyon, ikaw ay nag-decide sa sarili mo, in your own free will, walang namilit sa'yo, nag-decide ka na magkaroon ng full commitment ng buhay mo sa congregation. So, ibig sabihin, yung isang tao, pag sinabi nang siya ay member ng church, ng Jomsi Church, ng local church sa Kapalaran. Ibig sabihin, nagdesisyon siya na i-commit niya, iaalay niya ang kanyang buhay para sa mga kongregasyon, sa mga tao na kasama niya. Meron siya commitment sa mga tao. Okay? So, bahagi ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat pala bahagi ka. Yan. Sayahan mo naman. Parang bahagi ka. Sayahan mo naman. Sabi mo, bahagi ka pala. Di ba? Bahagi ka pala. Sabi mo, you belong. You belong. Wow. So sa mga tuwid, okay, hindi ka lang nag-a-attend ng church. You must commit your life. You must connect yourself. You need to be involved in the assembly of people that belongs to Christ. Okay? We connect ourselves. Ibig sabihin, ibinubuhos mo, iniaalay mo, inihahandog mo ang buhay mo, ang kaluluwa mo, hindi lang kay Kristo, kundi sa simbahan niya. Mamaya, maintindihan natin bakit kailangan ialay. Pastor, ayoko ialay yung katabi ko. Parang wala namang pakialam sa akin yan. Tapos ako, iaalay kong buhay ko sa kanya. Hindi nga ako pinapansin yan. Yung mga usher dyan, hindi nga ako kinakamayan. Diba? Kumbaga, yung mga tao dito, hindi ko gusto. Tapos iaalay kong buhay. Paano yun? Ano ibig sabihin nun? No? So, ibig sabihin, ang pagiging member pala, hindi ka lang umattend. Ang church po, hindi siya isang bagay na ginagawa mo tuwing linggo. Ang church po ay buhay mo bilang Kristiyano. Ibig sabihin, kahit saan ka mapunta, Monday, Saturday, you are a member of the church. Hindi mo siya inaatinan. Hindi ka para umaatin ng concert, ng sine. Hindi ka pumupunta ng church para ma-entertain at gumanda ang pakiramdam. Hindi ka nag-church. Ikaw ay member ng church. Amen? May mga tao nga lang po, hindi po nila nakikita na ang kanilang relationship sa church ay isang importanteng bagay. Hindi po nila nakikita na mahalaga ito. Kaya minsan, parang walang sense of accountability, parang hindi mo makita talaga na member siya ng church. Kasi para sa kanya, hindi mo mahalaga yan. As meron pang importante, hindi naman tayo nakakalimot sa Diyos. No? So probably, siguro, meron ilan dito,
hindi ka naging faithfully involved sa church, no? Pero gusto ko maunawaan mo ngayon, ang goal ko po ngayon ay ipaunawa sa'yo, no? Ipaintindi sa'yo kung bakit kailangan maging malinaw kung ikaw ba ay membro talaga ng simbahan o ng iglesia. Okay? Pag-aralan natin, ano ba yung mga terminologies of the church in the Bible? Sa Bible po, ang church po, minsan tinatawag siyang fellowship of believers. Sabihin po natin, fellowship of believers. Okay? So, ang mga pag sabing fellowship, pag sabi po natin koinonia or fellowship, it means to have something in common. Kaya tayo nagsasama-sama kasi we have something in common. Okay? Hindi tayo hindi tayo pare-pareho ng damit, hindi tayo pare-parehong Pilipino, kaya lang tayo nagsasama-sama. No, we are having fellowship with one another because we have common salvation. Lahat po tayo ay ligtas. At pareho tayo ng pagkakaligtas. Naligtas tayo sa kasalanan, iisa din ang ating tagapagligtas. Taas po kamay lahat na ang Savior niya ay si Jesus Christ. May iba ba dito ang Savior niya? Si Superman? Si Batman? Wala. Hindi ka member ng church. So, common salvation, common Savior, common faith, o iisa tayo ng pananampalataya. Okay? Common faith in God. Let's read Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. Basahin natin. Ephesians 4, meron ba dyan? There is one body and one spirit just as you were called to one hope. Kita mo sabi, one body, one spirit. We all have the Spirit of God. Kung ikaw ay totoong born again na, tumira na ang Holy Spirit sa'yo. So pare-pareho tayo dito na meron ng Spirito ng Diyos. Kaya tayo nagsasama-sama. Just as you were called to one hope when you were called, verse 5, you were called one Lord, one faith, one baptism. We are all baptized in Jesus Christ. We have one Master, and that is Jesus Christ. Okay? We have one faith, verse 6. One God and Father of all, who is over all and through all and in all. Okay? So tayo po yung nagkakaroon ng fellowship because we have something in common. So ang tawag po minsan sa church ay fellowship of believers. Kaya nga may mga churches ang tawag nila sa kanila, tulad ng CCF, Christ Commission Fellowship. Diba? Church din yun. Ba't walang church? Pareho nga lang yun eh. Diba? Yung fellowship church din yun. Fellowship of believers. Pangalawa po, local church. Ito, tinatawag naman din minsan ang church na local church. Ano yung ibig sabihin ng local church? Pag sinabi po natin local church, it is composed of Christian believers. Okay, parang tayo. Meron tayong tinatawag na lokal. Okay? Pag sinabing lokal, merong specific na lugar na nagtitipon-tipon tayo. Okay? May tinatawag na local church. Tayo ay lokal ng kapalaran o ng Commonwealth. Okay? Eh, iba dito, taga-Antipolo. Pero dahil umaatin kayo dito, nasa lokal na kayo ng Commonwealth. So, sa Bible po, mababasa niyo sa Revelation, merong letter to 7 churches. At ang binabanggit doon ay church in Ephesus. Mga lugar yun. Mga local church sa Ephesus, sa Smyrna, sa Sardis. So, mga local churches yan. Okay? So, ito ay mga believers na part pa rin no, ng church, pero, kasi hindi lang naman tayo ang believer, di ba? Meron dyan sa baba, merong church dyan na Foursquare. Church din ng Panginoong Hesus yun. Okay? Meron doon naman sa Antipolo, may outreach tayo sa Magleticia. Sila, mga lokal sila ng Magleticia o local church sila sa Isabela. Okay? Malinaw po ba? Okay? Fellowship of believers, local church. So tayo ay local church at nagsasama-sama tayo dito sa parehong lugar na ito for worship, for fellowship, for service. Okay? Pangatlo, ito, ang church din po pala ay minsan tinatawag the family of God. So, tayo pala ang tunay na kapamilya. Yan. Sabi mo sa katabi mo, kapamilya kita. We belong to the family of God. Okay? So, yung katabi mo, kapatid mo yan. Kapatid mo na. Hindi lang kayo magkamuka, okay? Pero kapatid mo yan. Ngitian mo yung kapatid mo. Yan.
Mga kapatid. Yan, kapatid. Okay? Kita mo, si Jesus, inintroduce niya tayo sa family relationship. Di ba? Anong prayer ni Jesus? Our Father in Heaven. O, kita mo? So, yung relationship niya sa kanyang Ama, same thing. Because of Jesus Christ, tayo rin ay naging anak ng Diyos at ang tatay din natin ay ang Diyos Ama. Sa Hebrews chapter 2, verse 10, basahin natin, Hebrews chapter 2, verse 10, ano sabi ng author dito? In bringing many sons to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the author of their salvation perfect through suffering. Verse 11, both the one who makes men holy and those who made holy are of the same family. Kita mo ha, yung nagiging dahilan daw para tayo ay maging banal at yung mga taong ginawang banal, sino bang naging dahilan? Ba't naging banal tayo? Si Jesus. Siya ay anak ng Diyos. At tayo ay ginawang banal. Sabi diyan, we belong to the same family. We belong to the family of God. So Jesus is not ashamed to call them brothers. Kita mo, ang totoo palang brother natin, big brother, o sabi nga na firstborn, ay si Jesus Christ. Okay? Because Jesus Christ is the Son of God, we also become children of God, and that's why we belong to the same family. Okay? So magkakapamilya po tayo. Huwag tayong magsakitan. No? Kaya nga, minsan nagsasama-sama tayo kumain kasi magkakapamilya tayo. Di ba? Nagsasama-sama tayo dito, nag-fellowship tayo kasi pamilya po tayo. And lastly, ito po yung tinatawag na the body of Christ or the universal body of Christ. Ito po ay pertaining sa lahat ng genuine believers, regardless anong edad, nasa langit man sila o nandito sa lupa, basta sila ay tunay na mananampalataya, sila po ay kasama sa body of Christ. Sabihin po natin, body of Christ. Okay? So this is the total body of Christ. Ang ganda po nitong analogy na ito, no? Ang church pala ay katawan. Okay, katawan pala tayo. 'Di ba meron tayong kanta, yung paboritong kanta ni Nanay Flor? Tayo'y isang katawan. Special number ka nga na dito, sige nga. Okay, na-miss ko na kumanta si Nanay. Pero gusto niyo ba marinig kumanta si Nanay? 45 minutes siyang kakanta. Matagal kumanta si... Si Nanay ang ating unang-unang song leader sa Jomsi Church. Oo. Kaya ibabalik na yan sa worship team. Papalitan natin si Regine. Wala siya dito eh. Okay? So, di ba? Ang ganda na, sabi, tayo isang katawan sa harapan ng may kapal. Maganda makanta natin uli yun, no? So ito po ay, ang church po pala ay body of Christ. Therefore, ang church pala ay hindi isang organisasyon. We are not an organization. Hindi tayo samahan. Ang church po ay isang organism. Pag sinabi nating organism, may buhay. Hindi lang tayo basta nagsasama-sama, tayo ay may buhay. Kasi katawan tayo ni Kristo eh. We are a living being. Okay? At ang buhay po natin ay hindi yung physical na buhay. Ang buhay po natin, kaya buhay ang church dahil sa buhay na bigay ng banal na Espiritu. Because yung Holy Spirit po, nung tumira siya sa atin, yun ang naging dahilan ba't nagkakasama-sama tayo. Okay? So ang metaphor o ang pinaka-illustration na ginamit din o ang term na ginamit para sa church ay body. Meaning, ang body po hindi pwede na si kamay, wala siyang pakialam sa buong katawan. Si kamay, para magkaroon siya ng lakas, kailangan siya ang kukuha ng pagkain, siya ang maghahawak ng kutsara at isusubo niya kay bibig. So, ang buong katawan ay tumatrabaho para sa sarili nila. So, si kamay, concerned siya sa buong katawan. At yung puso, concerned siya sa buong parte ng katawan. Kaya sinusuplayan niya yung buong katawan. Na-try nyo na ba? Nagtampo yung puso nyo sa paa nyo, di ba? Parang hindi nag-supply ng dugo. O, di ba? Pagka hindi na nag-pump, o halimbawa, nagbara yung puso nyo, hindi na nakapag-pump ng dugo, ano nangyari? Namamatay yung tao, di ba? Kaka-stroke.
So kailangan mag-function ang puso para sa buong katawan. So sabi ng Bible, ang church daw po, ganun, we are also the same like a body. We are the body of Christ. Meaning, bilang body of Christ, hindi naman pwede ang katawan walang ulo. So we have the head. The head of the church, hindi po ang head pastor, hindi rin po ang founder, hindi po ang head ng worship team. Ang head po ng church ay si Christ. Okay? May mga church na nagsasabi, ang head, ang naging simula ng simbahan ay si San Pedro. Kaya ang tawag sa aming church ay Saint Peter. No? At kami ang tunay na Christianity. No. Kasi sa kanila, ang kinukuha nilang interpretation, sinabi daw ni Jesus, upon this rock, I will build my church. Akala nila si Peter yung kinakausap ni Jesus. Pero ang sinabi doon ni Jesus, upon this rock, ako yung rock. Ibig sabihin, ang founder ng church, hindi si Peter, hindi kung sinong apostol, ang founder ng church ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? So ang head ng church, hindi po ako, hindi rin po si bishop, ang head po ng church ay si Christ. Hindi si Roa, si Jesus Christ. Okay, wala si Roa dito. Shout out. Okay? Si Jesus Christ po ang head ng church. So, hindi lang pala niya pag-aari ang church pala ay katawan din niya. Wow! Katawan tayo pala ni Kristo. Basahin nga natin Ephesians 1:22 to 23. And God placed all things under His feet and appointed Him to be head. Everybody say head. Head over everything for the church. Ang inassign daw at ang inappoint ng Diyos to be the head of the church is none other than Jesus Christ. Verse 23. Which is His body. Kita nyo? Ang church pala ay body. Okay, katawan pala tayo. The fullness of Him who fills everything in every way. Basahin din natin ng Colossians 1:18. Ano sabi ng Colossians 1:18? Sabay-sabay, basahin natin. Diyan na. Okay, 1, 2, 3, go! Sige, basahin niyo yung parang hindi, yung parang masaya kayo, hindi yung parang pinagalitan ng magulang. 1, 2, 3, go! Yan. So who is the head of the church? Jesus Christ. So ang universal church or universal body of Christ ay binubuo ng mga mananampalataya all around the world and in heaven. At bilang katawan, nire-recognize natin na ang head ng church ay si Christ. So ang church, pag-aari ni Christ. Tandaan po natin, ang church po pag-aari ni Christ. Bakit? Namatay siya para sa church. Binili niya ng dugo niya ang church. So, hindi po kayo ng church yun, kay Bishop Ray. Hindi. Si Bishop Ray ang pastor, pero hindi siya may-ari ng church. Siguro nakapangalan na, nakatitulo, pero yung church kasi hindi naman yung building, di ba? Pero kayo, hindi namin kayo pag-aari, Lahat tayo pag-aari ni Kristo. Okay? O bakit natin nasabi hindi pag-aari ng pastor ang miyembro niya? Minsan kaya nga yung ibang mga pastor, miyembro ko yan. Miyembro ko yan. Hindi, pinaalagaan na sa iyo yan . Ang may-ari niya si Jesus . Iba naman, disciple ko yan. Hoy, disciple ko yan. Akin yan. Yun na . Siguraduhin mo lang mapapako ka din sa krus at mamamatay ka para dyan . Kasi si Jesus Christ, kaya tayo naging pag-aari ni Jesus kasi pinako siya sa krus, inalay niya yung buhay niya. Tinubos niya tayo, kaya naging pag-aari niya tayo. Amen? So walang ibang nakagawa nun, si Jesus Christ lang. So we are a body of Christ, we are all members, at dahil po pala tayo ay body, connected din tayo sa isa't isa. Hindi pwedeng wala kang connection. Hindi pwedeng naka-isolate ka. At sasabihin mo kapag may mga gawain, bahala na sila diyan. Ayan mo na dyan yung mga pastor na lang.
ay sila-sila na lang dyan. Hindi, body nga tayo eh. Kaya pag sinabi, meron tayong pagtitipon-tipon, magsama-sama po tayo, makita-kita po tayo sa circle ng gantong oras, 6 a.m., punta tayo. Body tayo eh. Sabi mo sa atin mo, punta ka. Diba? Bakit tayo nagsasama-sama sa mga life group, sa mga discipleship group? Bakit tayo nagsasama-sama sa prayer, sa mga prayer meetings, sa Don't Watch Prayer? It's because we are the body of Christ. We are one body. We are members of one another. Magkakarugtong na yung buhay natin. Whether you like it or not. Magkakasakitan man tayo dito, pero ganun din naman, di ba? Minsan yung ngipin nakakagat yung dila, di ba? Pero umaalis ba yung dila? Ayoko na dito, di ba? Alis na siya. Hindi. Andiyan pa rin siya. Di ba? Saan yung dila ako? Nagtampo, di ba? Hindi ganun. Members tayo ng body ni Christ. At bilang membro ng katawan ni Kristo, gusto ko rin po sabihin, dapat may pakialam tayo sa isa't isa. Kung ano mga pinagdadaanan natin, maging sensitive tayo sa needs ng bawat isa. Hindi mo alam, yung katabi mo, may problema yan. Di ba? Mali mo, bigla ka ilibre niya kasi sinamahan mo siya, nakinig ka. Grabe naman yung motivation nyo. Gustong-gusto nyo talaga ng gano'n. Gusto libre lagi, no? Di ba? Hindi mo alam kung ano pinagdadaanan ng bawat isa. Dapat maging sensitive tayo. Sa words, sa ating actions. Because we are members. Di ba? Sabi nga nila, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Pagka natapakan yung paa mo, yung hinliliit mo sa dulo ng daliri mo na maliit do sa paa, di ba? Ramdam na, di ba? Ganon ka mag-react eh. Hindi naman yung paalay na saktan eh. Kasama yung ulo. Di ba? So tayo po ay membro ng iisang katawan. Kaya pag sinaktan mo yung katabi mo, sinaktan mo yung buong katawan ni Kristo. Hello? Pag sinisiraan mo yung kapatid mo, sinisiraan mo yung bahagi din ng katawan ni Kristo, sinisira mo yung buong katawan ni Kristo. Lagot ka kay Christ. Katawan niya yan eh. Amen? Hello? Si Christ ang sinasaktan mo. Kasi katawan niya yan. Nakakita na ba kayo? May isang tao, halimbawa, nag-away yung dalawa niyang kamay. Kung nagawa niyo dyan? Hindi. Katawan niya, kontrolado niya. Kaya nga hindi pwedeng, wala tayong accountability. No? Pag sinaktan ng kamay, yung, sinuntok niya yung, sinikmuraan niya yung sarili, masasaktan din siya. Okay? So we belong to one body. So yan po ang, pakibalik nga po yung slides natin. Yan po ang terminologies ng church sa Bible. Ano yung letter A? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Fellowship of believers, letter B. Local church, letter C. The family of God, letter D. The body of Christ. Actually, maraming pa po mga names, but in-include ko lang yung ilan para at least naman madagdagan tayo. So let's go to our text now. Ano nga ba ang role natin sa church? Ano ba sinasabi ni Paul dito sa Ephesus? Okay, sa church sa Ephesus, dito sa text na binasa natin. Ano nga ba ang role ng mga believers? Pastor, kami pala ay body of Christ. We belong pala to the same family. We are brothers and sisters in Christ. We are connected. No, we are committed to one another. Dapat pala may pakialam kami. So what's our role? Basahin nga natin ulit. Verse 11. So Christ Himself gave the apostles. Kita mo, dahil si Christ, by the way, ito pala yung sinabi ni Jesus Christ, Matthew 16:18. Okay? Ito yon. Ito yung sinabi ni Jesus, Matthew 16:18. Punta muna tayo doon. And I tell you that you are Peter, and on this rock he was pertaining to himself. Kasi ang meaning ng Peter, stone. Small stone. Ang tinutukoy ni Jesus dyan na rock, malaking bato. No? Meaning the foundational rock. Okay? Upon this rock, I will build my church. Okay? Malinaw naman, di ba, kung kanino ang church, sino may-ari niyan, at sino, hindi yan pinauso ni Bishop Ray, o pinauso lang ng mga Kristiyano. Ito po ay galing kay Jesus Christ.
So kung ititrace mo ang history, ititrace mo ang Bible, dito pala nang galing. Matthew 16:18. Si Christ pala ang nag-found, no, o nag-build ng church. Kanya pala to. Okay? Nag-assign lang siya ng mga pastor, nag-assign lang siya ng mga leaders dito, pero ito ay pag-aari ni Jesus. The church belongs to Christ. At sabi niya, siya ang magbibuild. Kaya nga siya rin ang nag-a-add. No, siya ang nagdadagdag ng mga miyembro. Kasi siya ang magbibuild eh. Tingnan mo, Acts 20:28. Acts 20:28. Tingnan natin to. Acts chapter 20, verse 28. Okay. Keep watch over yourselves in all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Ang pinambili, pinantubos. Kasi ang mga tao sa loob ng simbahan, ang church ay mga tao o assembly, kapulungan ng mga tao na tinubos ni Kristo. Taas kamay lahat ng mga tinubos dito ng dugo ni Kristo. No, niligtas tayo ng Diyos, hindi man tayo deserving, pinatawad ka ng Diyos, namatay siya para sa'yo, at ngayon dinagdag ka niya sa church kasi binili ka niya ng dugo niya. Sabi muli sa katabi mo, you belong to Jesus. Okay? So, okay, balik tayo sa text. Ephesians 4:11. Christ Himself gave the apostles. Sige mo, siya ang naglagay ng mga apostol, sabi dyan, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Okay? Siya ang naglagay po niyan. To equip His people for works of service so that the body of Christ, kita mo, nabanggit nito, alam na natin, this is pertaining to the church, so that the body of Christ may be built up, para i-build daw ang church. Okay? So He wants to continue building the church. So paano ba nabibuild ang church? Pastor, nagawa na po natin yan. Nag-extend na po tayo. Hindi, building yun. Okay? Pag sinabing i-build ang church, kapag may nadadagdag na kaluluwa na born again, nabibuild ang church. Amen? Halimbawa, yung kamag-anak mo, sineran mo ng gospel, eventually, yung kanyang puso ay tinouch ng Holy Spirit na nampalataya siya sa Diyos, nadagdag siya bilang miyembro ng simbahan, you are helping to build the church of Jesus Christ. Okay? So, ang gusto ng Diyos ay i-build ang kanyang church. Verse 13, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ang pinaka-purpose is unity and maturity. So, let me summarize to you, ano ba ang sinasabi dito ni Apostle Paul? This is our message, our big idea. We must serve in all humility, building the church to attain unity and maturity in Christ. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Yan. Yan pala ang role. No? So kung nagtatanong ka, Pastor, ano pang magagawa ako? Ano ba ang role ko talaga sa simbahan? Ano ba ang pakinabang ko dito? Minsan kasi nalulungkot po ako, nasa sulok lang ako eh. Ano po bang gagawin ko? Minsan nalulungkot po ako, sa likod na lang ako umuupo. Feeling ko wala na akong role. Hindi, lahat may role. Lahat dito kasali. Okay? Wala ditong hindi kasali. Yung iba ayaw lang sumali talaga. So ngayon gusto ko maintindihan mo, kasali ka kung ikaw ay kasama sa mga tinubos ni Kristo at nanampalataya sa Kanya at nakatanggap ng kaligtasan, kasama ka sa church. May role ka. Ang role mo ay maglingkod ng may pagpapakumbaba at tumulong sa simbahan, tumulong upang madagdagan, lumawak, lumago ang simbahan at makamit ang pagkakaisa at pagiging mature. Okay? Pagiging mature or perfection. Spiritual maturity or spiritual perfection. So yun ang role natin. We must serve in all humility. We must build the church.
So ang pinaka-goal kung bakit tayo nagtitipon-tipon dito ay i-build ang church at para makamit, at gusto natin makamit yung pagkakaisa. Yung unity, yung maturity. So tingnan natin, ano ba ang naging process ni Jesus? He gave, sabi ito, He Himself gave apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ito po ay mga office of divine or we shall say spiritual leadership. So yung apostol, yun daw propeta, yun daw ibanghelyo, yun daw pastor at tagapagturo, yan daw 5 na yan ay mga office, okay, or giftings, kasi binigay ng Diyos eh. Binigay ni Christ eh. Balik tayo, sabi niya, no? So Christ Himself gave the apostles. So kanino galing ang pastor? Kay Jesus. Siya ang nagre-raise up niyan. Siya ang naglalagay ng desire sa pastor. Kanino galing ang mga apostol, ang mga propeta, ang evangelist? Kung bakit may mga evangelist sa church? Galing kay Christ yan. Si Christ ang naglalagay ng desire sa puso nila ng mangaral ng salita ng Diyos. Saan galing ang teachers? Galing din kay Christ yan. Regalo yan ng Diyos sa church. No, gift pala yan ni Christ. So ito po ay divine institution. Divine office. Hindi ito gawa-gawa lang. Gawa tayo ng pastor. Tawag natin pastor. Short nickname Pas. Or Ps. Isa pag wala ng galang sa pastor, Ps. Ps. Yeah. Hindi natatakot na kami. Pas. Ganun na yung tawag sa akin eh. Minsan pag Ps. 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 Ganun na. So ang pastor galing sa Diyos. Hindi yan basta ginawa lang o inimbento lang. Hindi siya human invention. Divine institution siya. Okay, marami po mga views na patungkol po dito sa mga offices na ito, especially dito sa case ng mga apostles, ng mga prophets. Pero hindi na po natin palalalimin pa yan kasi wala tayong time. Pero to sum it up, ito po mga offices na ito o mga position, okay, of leadership, okay, spiritual leadership o mga gifts of spiritual leadership, inilagay po ng Diyos yan sa church para pamunuan ang church. Originally, ang mga apostol po, sige para magkaroon tayo ng background, ang mga apostol, sino ba ito? Ang mga apostles, based sa Ephesians chapter 2, verse 20. Basahin natin. Ano sinabi dito ni Paul? May binanggit si Paul eh. Ephesians 2:20. So sana ginagamit yung Bible niya, no? Para hindi maalikabukan, no? Basahin natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Kita mo, yung church daw, the church, yung church daw, binigyan niya ng apostles and prophets. And yung apostles and prophets, originally, sino ba yung mga apostles? Ito yung 12 disciple ni Jesus. Sinugo niya yung 12 apostol. Kaya sila tinawag na apostol. Ang meaning po ng apostol ay messenger. No? Or isinugo. Commission. So sinugo niya yung mga apostol na ipangaral ang mabuting balita. Yung 12 disciples. Yung 12 original apostles. Sila yon. At yung 12 apostles, kaya namatay yung isa, nagpakamatay, okay? Hindi niya kinaya yung guilt. Si Judas, pinalitan ng Diyos, at nadagdagan isa pang apostol, si Apostol Pablo. No? Kinumission din ni Christ yun, on his way to Damascus, nakita niya ang Panginoong Hesus. So, ang mga apostol po ang nagsulat sa New Testament. Okay? Kinumission sila ng Diyos. Kaya makikita mo dyan, 1/3 ng New Testament, si Apostle Paul ang author. Okay? Si Apostle John, nagsulat ng Revelation. 1st, 2nd, 3rd John, Gospel of John and Revelation. 5, no? Mga apostol yan. Apostle Peter, the chief apostle. Kumbaga siya yung pinaka-leader, no? Kinumission siya ni Jesus Christ to feed my sheep, sabi ni Jesus kay Peter. Okay? So mga apostol ito. Sabihin po natin apostle. Yung mga prophets naman, ginamit din sila ng Diyos to lay the foundation. Okay? So ito yung mga kinumission ng Diyos. Prophets, they are used by God
originally in the Old Testament to speak the Word of God. Sa madaling salita, yung mga propeta ay mga spokesperson ng Diyos. They are spokesperson, di ba? Sino ba mga spokesperson ngayon sa ano? Yung pinakasikat na spokesperson na nakilala ninyo nung time ni Duterte, naalala niyo pa? Oh, di ba? Diyan kayo magaling. Bakit? Yung sayaw niya, di ba? Oh, si Harry Roque. Okay? So, spokesperson yon. Siya yung tagapagsalita. Ganon din, ang Diyos pala may spokesperson. At yun yung mga prophets. Pero sabi dito, binigay niya rin pala ito sa church. Okay? So, meron din tayong evangelist. Yan, evangelist. Ito naman mga evangelist, of course, everyone does the work of an evangelist. Lahat tayo ay merong responsibility to evangelize people. Pag sinabi natin evangelize, sharean mo siya ng gospel. I-share mo yung patungkol sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Okay? So tayo lahat ay merong tinatawag na responsibility to evangelize. Pero meron ding gift of evangelism. Meron talagang mga tao na inassign ng Diyos at binigyan ng Diyos ng gift. Kaya mapapansin mo, pag siya nag-evangelize, 3,000 talaga naliligtas. Di ba? So meron bang gano'n? Si Peter, grabe, no, nangaral siya, 3,000 yung na-born again. Siya pag si Billy Graham, grabing crusade niyan. Napakarami mga crusade. Namatay siya at the age of 99, pero probably is one of the greatest evangelists na nasilayan ng ating generation. Okay? I think na ano pa yan, talaga, meron niya siyang crusade dito sa Pilipinas, di ba? Nagkaroon din. No? So marami siya na evangelize all over the world. So may mga tao talaga na binigyan ng Diyos ng assignment na i-evangelize. Magbahagi ng mabuting balita. So we should evangelize the world, preaching the message of the gospel, but there are those people na talaga ang ministry nila, ang direct ministry or primary ministry nila is to evangelize. Katulad po ni Philip, Acts chapter 21 verse 8, si Philip lang po ang tinawag na evangelist sa Bible. Acts 21:8. Leaving the next day, we reached Caesarea and stayed at the house of Philip the evangelist. Tamo siya lang ang tinawag sa Bible na evangelist, hindi tinawag Paul tawag kay Paul, apostle eh. Pero si Philip, ang tinawag sa kanya, Philip the evangelist, one of the 7. Okay? So may mga tao talaga na evangelist. Ikaw, mararamdaman mo naman sa sarili mo, iba yung heart mo para sa mga kaluluwa. Iba yung strength mo, yung sipag na binibigay sa iyo ng Diyos. That's a gift. May mga gifted sa evangelism. Mayroong mga tao na gifted, nagdadala sila ng mga tao sa gawain ng Panginoon. Mga evangelist din yun. Di ba? Hindi niya dinadala yun dahil, attend kayo. Tapos after nun, sali kayo sa networking namin. Hindi, iba yun. Hindi evangelist. Recruiter yun. No? Negosyante. Yung evangelist, nagdadala siya ng kaluluwa. At inaasyo niya, dinadala niya sa Panginoon, na ilalapit niya sa Panginoon. Sa taas kamay dito ng mga may nagdala sa kanya dito. May mga nagdala sa inyo dito. Marami, no? Taas kamay lahat ng mga dinala niya na lang yung sarili niya kasi wala nagdala sa kanya. Dinala ko na lang sarili ko, Pastor, wala nagdadala sa akin. Okay? So, may mga tao nagdala sa atin dito. Si Nanay Flor, ito, evangelist to si Nanay. No? Sino ba mga na-evangelize mo na? Si Pastor Pearl. No? Pastor Jenny. Ayan. So, nadala niya sa Panginoon. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. So, may mga giftings ang Lord na nilagay niya. May mga tao na binigyan niya ng gift of evangelism. Ano pa? Pastors. Okay, mga pastor. Pag sinabi natin pastor, ang best definition nito ay shepherd. Pangangalaga. Pag sinabing pastor, siya yung nangangalaga. Parang isang pastol ng tupa, pinangangalagaan niya yung mga tupa ng Diyos. Okay? We are the flock of God. Yun din, isa rin pala yung sa tawag sa church, flock of God. No, mga tupa tayo ng Diyos. Okay? So, ang pastor ay nangangalaga. Alright? They shepherd the flock of God. Sila yung inassign din ng Diyos na spiritual leader of the church. Okay? So, ngayon, ang pastor natin, ang pinaka-pastor natin, si Bishop.
Okay, ba't bishop na po ang tawag sa kanya? Pareho din yun, yung ibig sabihin po ng bishop, overseer. Siya po yung nangangasiwa o kumbaga nagmo-monitor, nag-oversight ng church. Ang ino-oversight ni bishop, 1, 2, 3, 4, 5 church. O, tawag doon bishop kasi oversight. Lahat pinupuntahan niya, kinakamusta niya, hawak na yun. Yung pastor, inassign siya sa isang specific church upang pangalagaan. Yung mga D-group leader, mga pastor din yan. No, hindi lang sila recognized at ordained, pero yung kanilang trabaho, pagpapastor na po yun. Okay? Sino dito may mga D-group leader na? Taas kamay yung may mga D-group leader. Ayan. Okay. Yung ibang walang D-group leader, hanap na kayo mamaya. Marami dyan, tabi-tabi. Okay? So the purpose of these gifts, tandaan natin, bukod sa pastor, meron pa pala, teacher. Tagapagturo. No? Yung tagapagturo, yung teacher, meron din yan. No? May mga nagtuturo sa atin. So, malinaw po ang Panginoong Jesus ang naglagay ng mga offices na ito. Kung ba't may pastor, may teacher, may apostle, may evangelist, may prophet sa church, it's because of Jesus Christ. Okay? Ang Holy Spirit ang namimili. Ang Holy Spirit ang nag-a-assign. Ano ang purpose? Basahin natin ang verse 12. Balik tayo sa text. Verse 12. Sa text natin. Ephesians 4:12. Yan. To prepare God's people. Ito ang purpose. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. To prepare God's people for works of service so that the body of Christ may be built up. So, ang gifts pala na ito, itong mga leaders pala sa loob ng church, nilagay pala ng Diyos yan para ihanda ang lahat ng mananampalataya. Yung tinutukoy dyan, na God's people, tayo yon. Lahat ng mananampalataya, God's people. Okay? Lahat tayo, kaya tayo nandito, meron tayong mga evangelist, meron tayong mga pastor, may mga D-group leader, o yung mga umaten ng life group or Bible study, may nagtuturo doon, yung mga pastor nyo rin yun. Okay? Ako, nagtuturo, pastor nyo ako, pinapakain ko kayo ng salita ng Diyos. Pastor yon. So, yung mga pastor, evangelists, mga teachers, apostles, prophets, binigay pala yan ng Diyos sa church para daw i-prepare. Sabihin po natin, prepare. Kita nyo dito makikita nyo na meron pala kayong role. Para i-prepare daw ang mga anak ng Diyos o mga tao ng Diyos for works of service. Hindi kayo dinagdag sa church para umupo. Hindi kayo dinagdag sa church para walang gawin. Ang church po ay hindi isang sinihan, hindi isang concert every Sunday. You don't go to church to feel good. You don't go to church to be entertained. You go to church to what? To serve. To do works of service. So, meron kang serbisyo. Tigilan mo na yung bisyo mo. Serbisyo na lang ang ipalit mo dyan. Meron ka palang dapat na gawin na serbisyo sa simbahan, sa iglesia, sa church ni Jesus Christ. Okay? Nakuha po ba natin? So, kaya may pastor para turuan ka, kaya may teacher para magturo sa'yo, kaya may pastor para pangalagaan ka, kaya may mga leader sa church para ihanda ang buong church sa paglilingkod. Hindi sa pag-upo, hindi sa pag-attend, hindi sa pagkanta lang. Hindi, merong kang dapat gawin na paglilingkod. Kasi sa katawan natin, di ba katawan tayo ni Kristo? Yung katawan mo, di ba? Lahat yan may role eh. Tama ba? Lahat yung daliri mo, may role yan. Alam nyo ba, yung hinlalaki nyo sa paa, pag pinutol pala yan, masisira yung balance nyo, hindi na kayo makakalakad na maayos. Umalaki yung role niya, kala mo, ganyan lang kalit, pero balanse ang katawan natin, ang pagtayo natin dahil sa hinlalaki natin. Di ba? So, lahat ng bahagi ng katawan ni Kristo, may role, may gagampanan, may pakinabang. Taas kamay lahat dito ng bahagi ng katawan ni Kristo. Konti na lang nagtaas, natakot na sila. So, ang goal po natin ay yun tayo magamit ng Diyos. Makapag-serve.
Marahil ikaw, nagsiserve ka dati, nawala ka na, bumalik ka. Dati may ginagampanan ka sa simbahan, tumulong ka ulit. Miyembro ka eh. Bahagi ka na simbahan eh. Huwag kang pumayag na wala kang ginagawa. Huwag kang pumayag na hindi ka kasali. Huwag mo i-disqualify yung sarili mo kasi miyembro ka. Okay? So, ang purpose ay i-equip ang mga saints o ang people of God. Ihanda kayo. Ito mabuti ha? Ang mga pastor, ang mga leader sa loob ng church, kaya sila binigyan ng gift para turuan, pangasiwaan, pamunuan, i-guide, at ihanda, i-prepare, i-equip, bigyan sila ng lahat ng mga bagay na kailangan nila matutunan upang maging handa sila sa paglilingkod. Okay? So, kailangan maging equip pala. Ito, ang mga believer, tayo, hindi lang tayo basta kailangan maglingkod, kailangan handa ka rin sa paglilingkod. Marami gusto maglingkod, hindi naman prepared. Hindi equipped. Alam niyo kung bakit? Ayaw magpa-disciple. Ayaw nilang pinapakialaman sila. Ayaw nilang may nagme-mentor sa kanila. Pero gusto mag-ministry. Hindi pwede. Kailangan magpasakop tayo doon sa leadership na inilagay ng Diyos sa simbahan para maging handa tayo. Kailangan may magturo sa'yo. Hindi pwede yung, pastor, ako na bahala sa paglilingkod ko, kanya-kanya tayo dito. Hindi. Tayo ka na lang ng sarili mong church pag ganyan. Pastor, kanya-kanya tayo dito. Huwag mo na ako pakikialaman. Hindi pwede. Member ka ng church. At merong role ang mga pastor, merong role ang mga teacher, merong role ang mga D-group leaders, merong role ang lahat ng mga nagli-lead, nagtuturo, ang mga nagka-counsel sa'yo, naggagabay sa'yo. Para saan? Ang role nila, ihanda ka sa paglilingkod. I-equip ka. Okay? At hindi lang yon, kaya ka ini-equip para i-build ang body of Christ. Para makatulong sa pagbibuild ng katawan ni Kristo. So ang proseso, ito ang gift ng spiritual leadership ibinigay sa church para yung mga saints o yung mga members ng church, mga mananampalataya, ay ihanda rin sa paglilingkod. At ngayon, dahil yung mga members ng church, naging handa na sila lahat, naglilingkod na lahat, wala na nakaupo lang, wala na nanonood lang, na-ready sila kasi nagpa-disciple sila, nag-attend sila ng training, nag-join sila ng discipleship class, ng leadership class, tapos nag-attend pa ng hermeneutics, homiletics, mag-open yan sa July, no, nag-register na ba kayo? So, ang nangyari, kayo na-equip kayo, at nalaman nyo, ay, pwede pala, kaya ko pala, ay, alam ko na, parang na-excite ka ngayong mag-serve kasi alam mo na kung paano eh. Pero kung wala nagtuturo sa'yo, ayaw mo magpaturo, paano ka magiging excited sa paglilingkod? Minsan kaya hindi ka na-excited sa paglilingkod, unang-una kasi hindi ka teachable. Nawawala ng gana yung mga tao maglingkod sa Panginoon kasi hindi na nila alam. Wala na nagdi-disciple sa kanila eh. So, sa makatuwid po, lahat ng mananampalataya ay may ministry. Uulitin ko po, parang hindi nyo narinig. Lahat po ng miyembro ng katawan ni Kristo, lahat ng bahagi ng katawan ni Kristo, lahat ng member ng church, lahat ng Christian, dapat may ministry. Walang Christian na walang ministry. Hindi ka Christian kung wala kang ministry. Baka hindi ka pa member. So kung wala ka pa ministry, pastor, gusto ko po magka-ministry. Sige, iti-train kita. Merong mga D-group leaders niya, merong magtuturo sa'yo kung paano ka magkaroon ng ministry. Mag-join ka, i-connect mo ang sarili mo. Hindi pwedeng sasabihin ng kamay, uy, gusto ko tumulong sa katawan, pero putol naman siya. Pag pinutol mo yung kamay, wala na yun, hindi nagagalaw yun. Tama? Kaya connected ka sa body, connected ka sa church. Okay? Nakuha po ba natin? Nasusundan pa ba natin? Amen? So ang leadership in the church, ang kanilang unang responsibility, i-equip ang mga tao sa pag-serve, sa paglilingkod. At lahat ng believer ay tinawag din mag-ministry, mag-serve. So ang ministry po, makinig mabuti, hindi po ito para lang sa mga special na tao. Ay, para lang yan sa kanila, sa mga special. Ano kami, special child?
Ano kami, special kami? Kami yung, mayroon kaming, tawag dyan, yung ganon? Yung dito, yung lumiliwanag yung sa painting, di ba? May ganon kami, special kami, ganon. At pag nagsasalita kami, may gumaganon. Hindi, ang ministry po, para sa lahat. Sabi mo sa katabi mo, mag-ministry ka na. Hindi po ito para sa mga special lang na tao. Hindi siya para sa mga special people lang. Para po ito sa lahat ng mananampalataya. Kaya may leader sa church, kaya may pastor, may D-group leader sa church, para ihanda ka sa paglilingkod. Para ma-disciple ka, i-guide ka. Para maturuan ka. Pastor, bakit may mga ibang member hindi nagmi-ministry? Ayaw magpaturo eh. Ayaw magpa-train. Ayaw magpa-mentor. Ayaw niyang pinapakialaman siya. Hindi rin po pwede. Hindi po pwede. Ang Diyos kasi ang naglagay ng leadership sa church. So kung hindi mo igagalang yon, ang kinakalaban mo, si Jesus. Siya naglagay nun eh. No? Gusto po niya, bakit niya nilagyan ng leader sa church? Kasi gusto niya umayos yung church eh. Di ba? Gusto niya magkaroon ng order. Kaya hindi pwedeng hindi ka magsasubmit sa leadership na nilagay ng Panginoong Hesus. Hindi pwedeng hindi ka papasakop. Magulo ang simbahan na walang pastor. Alam niyo ba may simbahan na walang pastor? Pero wala na sila ngayon kasi wala na silang pastor eh. Magkakagulo yun. Magkakawatak-watak yun. Walang order, walang leadership. Every believer must be equipped to serve in the ministry. Lahat ng miyembro ng simbahan may ministry. Hindi ka audience dito. Hello? Hindi ka po audience, hindi ka po namin ini-entertain dito. Parang hindi ako natuwa sa sa praise and worship. Hindi ka audience, hindi ka isa yung gumagano, I choose you. Hindi ganoon. Hindi to The Voice, no? Gusto ko tong worship leader na to. Hindi ganoon. Mag-worship ka. Okay, lahat tayo dito worshiper, hindi tayo entertainer dito. Okay? So kailangan po maintindihan po natin, ang Diyos naglagay ng leadership para i-equip tayo at lahat tayo dapat bahagi, membro, kasama, may ginagampanan sa katawan ni Kristo. Hayaan niyo po na i-disciple kayo ng mga leaders. Huwag niyo po kalabanin yung mga leader, yung mga pastor. No? Kasi ginagamit sila ng Diyos para i-guide kayo eh. Para turuan kayo eh. Kung di ka pa nakaka-join ng D-group, mag-join ka na ng D-group. Pastor, gusto ko po magpa-disciple. Pastor, gusto ko po matuto. Hindi mo malalaman paano maglingkod na maayos kung walang guidance. Di ba? Payag ka yung anak mo sabihin sa'yo, Ma, alis na ako. Magsasarili na po ako, gusto ko nang bumukod. Ano mararamdaman mo? Grade 2 pa lang siya. Tumigil ka dyan. Tama ba? Bakit? Di pa niya alam ang buhay. No, wala pa siyang kamuwang-muwang. Ganon din, kapag immature, alam mong, bata ka pa lang sa pananampalataya, you need someone to guide you, to help you grow, to help you mature. You need a mentor, you need a leader, you need a pastor. No, hindi nilagay ang pastor para limitahan ka. Nilagay nga ang pastor, nilagay ang leader, hindi para limitahan ka sa galaw mo, kundi para palabasin ang potential mo. Para matuto ka, gumaling ka. Hindi nyo kalaban ang mga leaders sa church. Regalo sila ng Diyos. Amen? Regalo po sila ng Diyos. Para tayo mag-mature. So dapat every member ng Jomsi Church, lahat po tayo, dapat ang desire po natin, dapat magkaroon ka ng desire, one day ako naman ang gagamitin ng Panginoon.
Ilan dito gusto niya yung mangyari sa buhay niya? Na one day gamitin siya ni Lord. Taas kamay, lahat ng mga gustong magpagamit sa Panginoon. Kung gusto niyo magpagamit sa Panginoon, magpa-disciple kayo, magpa-train kayo. Kailangan may magtuturo sa inyo, may magga-guide sa inyo. At mag-enroll na kayo sa discipleship class, batch 2. Okay? Sa leadership class at sa hermeneutics. Yan. Mag-invest kayo sa sarili ninyo. Hindi yung puro milk tea, inasal. Grabe yung investment nyo, pang tiyan lang, di ba? Invest din sa sa isip. Invest din sa learning. So, ang purpose po natin, hindi lang po, bilang church, hindi lang po i-convert ang mga sinner, kundi para maging mature din ang mga believer. Okay? Ang purpose ng church, kaya kumati ng church para mag-grow. Nakuha po ba natin? Kaya ka connected sa church para lumago ka. Mas makilala mo si Kristo, lumalim ang pananampalataya mo, at lumawak pa ang kaalaman mo patungkol sa salita ng Diyos. So, i-connect mo ang sarili mo sa church. So, yung mga tao na gifted spiritual leaders, they equip believers, and the result is, verse 13. Verse 13, ang sabi dyan? Verse 13, next, ayan. Until, ayan ang goal, yan ang goal. Basahin natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Until we all reach unity in the faith. O, kita nyo? Unity in the faith. So, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa sa pananampalataya. Ang resulta po niyan, pag ang mga gifted na spiritual leaders in-equip ang church sa ministry at ang nangyari, lahat ng membro ng church gumagalaw. Nagkakaroon tayo ng unity. Hindi napapansin bakit may division? Kasi hindi naman lahat tumatrabaho eh. Minsan yung mga nagkukos ng division, yun yung mga walang magawa. Yun yung mga nakatenga lang. Alam ko po, sabi ni Bishop Manny sa conference kahapon, nag-attend kami. Sabi, minsan yung mga nagre-reklamo sa church, yung pa yung mga walang ambag. Yung malakas makapuna, diba? Minsan magre-reklamo, walang aircon. Sabi ni Bishop, wala aircon? Wala nga sila electric pan, pero nagre-reklamo sa church, wala aircon, no? Ba't ganito? Ba't ganyan? Dami reklamo, pero hindi naman nakakatulong. Hindi po healthy yun. Dapat po tayo equip lahat sa ministry. Hindi tayo magiging united kung hindi tayo lahat nasa ministry. So again, paalala mo sa katabi mo, sabi mo, may pinapagawa si Lord sa'yo. Ano pa? Sabi dyan, until we reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. That's the result. The result is unity and maturity. Kaya nga ano yung sabi ng big idea natin? We must serve in all humility, building the church to attain unity and maturity in Christ. Ang goal ng church, unity at maturity. Kita niyo po? Mas nag-i-increase ang maturity ng mga Kristiyano kapag tayo po ay equipped in the ministry, nagpa-function lahat. Okay? Lumalakas yung katawan pag lahat ng bahagi ng katawan nagpa-function. Okay? Malakas yung katawan mo pag nagpa-function. Subukan mo alisin yung isang mong kidney, o alisin yung dalawa mong kidney, o tanggalin mo yung puso mo, hindi na magpa-function yun na maayos. Mamamatay yung katawan. So lahat na nasa church dapat may function. Paano tayo magkakaroon ng function? Kailangan magpa-equip. Kailangan magpaturo, tumanggap ng gabay, ng tulong sa mga leaders ng church. Okay? So bakit kailangan tayo po ay ano daw? Bakit kailangan tayo ay matured? Sabi dyan, balik tayo sa text natin, verse 13. Until we reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Yung fullness of Christ, yung ugali ni Kristo. Pag sinabing fullness of Christ, pag tiningnan ka at ikaw ay perfected, matured, pag tiningnan ka parang si Kristo na to. Hindi pa po mangyayari yun dito sa lupa. Mangyayari lamang po yun kapag tayo po ay na-meet na natin si Jesus Christ. Sa rapture.
Okay, nakuha po ba natin? So, tayo po, kailangan ang goal natin, ang goal ng bawat believer ay mag-mature. So my challenge, don't just grow old in the faith. You need to grow up. Iba yung growing old sa growing up. Yung iba nag-grow old lang, tumanda lang sa church pero hindi nag-mature. Amen? Bakit kailangan mag-mature, Pastor? Okay naman ako sa spiritual life ko Okay naman ako, wala naman ako ginagawang kasalanan Ito yun, verse 14. Kasi kapag hindi ka mature, you're like infant, you're like a children. Para kang isa daw sanggol o isang bata. Ano ba ang katangian ng mga bata? Sabi diyan, then we will no longer be infants. Kita mo, infants. Sanggol. Tossed back and forth by the waves. Pabasahin ko to sa Tagalog Ephesians chapter 4, verse 14. Basahin natin sa RTPV version. Ito. Basahin ko sa verse 13 muna. Hanggang makamtan natin ang isang pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap. Yan, yung maturity yon. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, verse 14, hindi na tayo maging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang kautusan at panlilinlang. Yung mga hindi nagmamature, hindi nag-grow, madaling matangay ng maling turo. Hindi mo mapapansin bakit yung iba hindi nag-mature o iba't iba hindi nag-stay, bumalik na sila uli doon sa mga maling doctrine, sa mga maling katuruan. Kasi hindi nag-mature Pag hindi ka nag-grow, sabi diyan, madali kang matatangay. O sabi natin, hindi lang ng kung ano-anong relihiyon, madali kang matangay ng kamunduhan. Amen? Kaya yung mga hindi nagbabasa ng Bible, ayaw magbasa ng Bible, walang time. Pagka may na-i-share sa kanila na patungkol sa kamunduhan, tatanggapin nila kagad Mas matatangay na sila nun. May nag-share sa kanila na maling doktrina, na maling turo, madali sila matangay. Bakit? Hindi nila alam yung paniniwala nila, madali silang matangay. Yun ang sabi dito ni Pablo, na kapag tayo mature, hindi tayo magiging kagaya ng isang bata na madaling matangay. Ng sari-saring, sabi dito, ng sari-saring aral. Ang dami na nagtuturo ngayon. Kaya nga gusto ko po sana, hindi mo lang dalhin yung Bible mo Basahin mo. Dito sa church, hindi namin kayo pinagbabawalan magdala ng Bible. Dalhin nyo. Hindi yung panghampas sa aswang. Binabasa po yan. Hindi yan nilalagay sa ulo ng sinasapian. Tapos pag hindi na gumana, pupukpuk mo na lang. Hindi. Basahin po natin. Bakit? Sandata natin yan So nagtataka ka, bakit, Pastor, hindi ako nag-grow over the years? Parang hindi ako nag-mature. Baka wala tayong time sa Word of God. Hindi tayo na-equip sa ministry, hindi tayo nagmamature. So kailangan po tayo ay nakatanim sa foundation, which is Jesus Christ. So yung mga gifts na binigay sa mga leaders para i-equip tayo bilang saint, ito po ang nagbibigay ng stability. Para hindi tayo paalis-alis, palipat-lipat ng katuruan, palipat-lipat ng paniniwala, palipat-lipat ng simbahan. Hindi mo na alam kung saan ka napunta, hindi mo na alam kung saan ka talaga maniniwala. Those who do not mature are targets of deceivers. Sila yung target ng mga wrong and false teachings. Verse 15. Speaking the truth in love, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ.
Ang body of Christ, ang church, dapat nag-grow. Hindi lang mga leaders ang nag-grow, hindi lang dapat ang lumalago ang mga pastor, dapat ang pastor nga, ang role niya, palaguin ang simbahan. Hindi lang sa numero, hindi lang tayo dadami dito, kundi dapat yung ating buhay spiritual lumalago. Yung pagkakakilala mo sa Diyos. So titingnan mo yung sarili mo. Last year, sa ngayon, 2023, ngayon 2024 na, nag-level up ba ang spiritual life mo? Lumago ka ba sa pananampalataya? Okay? Ang gusto po ng Diyos, tayo po ay lumago. Hindi po tayo lalago kung hindi rin tayo connected. Unang-una, kailangan connected ka sa head, si Jesus Christ. Hindi ka mag-grow kung hindi ka konektado kay Kristo. Hindi ka rin mag-grow kung hindi ka konektado sa katawan. Nakuha po ba natin? Pagka hindi ka madalas umattend ng church, hindi ka madalas nagpapadisciple, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka mag-grow. Remember, you are not just an attendee of the church, you are a member of the church. At kung ngayon, nare-realize mo, Pastor, parang hindi pa ako member kasi feeling ko hindi pa ako connected. Kailangan maging membro ka ng simbahan. I-connect mo, bigyan mo ng chance ang sarili mo na lumago. Magpa-disciple ka. Join a discipleship group. Join a Bible study group. Spend time with someone na mas mature sa'yo, na magtuturo sa'yo. Kailangan may nag-guide sa'yo. May nagpapastor sa'yo. Hindi lang umaattend ka tuwing linggo. Kailangan may nagtuturo sa'yo. Okay? So, kailangan po konektado tayo sa head at sa body ni Christ. Verse 16, last verse. From the whole body being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual. Sa Tagalog, verse 16, sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin, sabihin po natin tungkulin. Maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Yun ang gusto ng Diyos. Lumaki at lumakas ang simbahan niya. So ito po ang mensahe para sa ating lahat. Sa mga leaders ng church, let me remind you, to the leaders of the church, use your giftings faithfully for edification, not for self-exaltation. Kung kayo po leader at may ginagampanan kayong leadership ministry sa church, gamitin niyo yan para palakasin ang simbahan, hindi para sumikat. Hindi para kilalanin. Baka kaya mo gusto maging leader kasi gusto mo sumikat. Hindi, mag-artista ka. Ang leadership po ay paglilingkod. Paglilingkod po ito. Gamitin ang tama at buong tiyaga ang gift sa leadership para sa church, hindi para sa pansariling layunin. Baka may sarili kang agenda sa pagpapastor mo, sa pagiging leader mo. Huwag mong gawin yan. Hindi nakalulugod yan. Remember, lahat ng bahagi ng katawan ay dapat may pakinabang. At tayo, kung tayo man ay leader, gampanan natin ang tama yung pagiging leader natin. Huwag natin gamitin ito para i-dominate yung tao, i-manipulate ang tao, para kontrolin sila. Leader mo ko, susundin mo lahat ng sinasabi ko, Diyos ka, Diyos. Hindi po. Binigyan ka lang ng leadership role. Bahagi ka pa rin ng katawan. Huwag din pagdamutan ng simbahan. Kung alam mo meron kang gift sa leadership, magpagamit ka sa Diyos. Pag hindi ka nagpapagamit sa Diyos, pinagdadamutan mo ang simbahan niya. Bawa, ayaw mo mag-ministry, nagdadamot ka sa Diyos. Uy, nakakaya naman, no? So, sa mga leaders, ganyan, make yourself available to equip believers. Make yourself available to build the church. Para naman po sa mga mananampalataya, to all the believers, to every believer in the church. Basahin natin sabay-sabay yung Tagalog sa baba. 1, 2, 3, go! Yan. Marahil kaya hindi mo pa nararamdaman na ikaw ay membro ng church. Hindi mo pa inalay ang buhay mo eh. Umattend ka lang.
Iba yung umattend ka lang, iba yung sinabi mo magmula ngayon, inaalay ko ang buhay ko. Nagagawin ko lahat para makatulong sa simbahan, para makatulong sa katawan ni Kristo. Nakuha po ba natin? So ialay niyo yung buhay niyo. Make a commitment to be faithfully involved in service to the Church of Christ. And lastly, to the whole church. Para sa lahat po ito. Basahin natin. Yung nasa taas. Let us desire. 1, 2, 3, go. Let us desire to build one another and contribute to the strength and health of the church. Dapat contributor ka. Dapat may inaambag tayo. Dapat po tayo ay nakadadagdag. Nakakapagpalago, nakakatulong. In whatever way. Yung simpleng pagtulong sa upuan, kita mo may kalat dyan, pagtulong mo na yun, paglilingkod mo sa Diyos yun. Yung pagbo-volunteer mo, Pastor, wala po bang magmamarshal? Pastor, kailangan niyo po ba ng tulong dyan? Ako na lang po mag-a-assist dito. Pastor, napansin ko yung ilaw natin, bibili na lang po ako, tulong ko po sa church. Para po maganda ang ating facility dito. So meron tayo dapat ginagawang paraan para tayo makadagdag, makapagpalago. Kapatid, alam mo may gift ka. Alam mo may talento ka. Alam mo may kakayanan ka. Pag hindi mo pinapagamit sa church yan at binigayan sa iyo ng Diyos, ibig sabihin pinagdadamutan mo ang katawan ni Kristo. Hindi ako. Ang pinagdadamutan mo, si Jesus. Si Jesus na nagbigay ng buhay, ng lakas, ng kakayanan, niligtas ka sa kapahamakan sa impyerno, inaalay yung buhay niya, nagdadamot tayo. Nakakahiya. Nakakahiya kung pagdadamutan po natin ng church. Let us contribute to the strength. Kailangan, hindi ka nagiging cause para humina ang kapatid mo. Dapat nakakapagpalakas ka nga eh. Dapat nakakaambag ka ng kalakasan, nakakadagdag ka ng paglago ng simbahan. So gusto ko po, tingnan natin ang ating buhay ngayon. Kung tayo, kinukonsider natin ang sarili natin na miyembro ng simbahan, ano ang ginagawa natin? What are you doing in order for you na makapag-contribute? I'm not just talking about giving your tithes and offerings to the Lord. I'm talking about giving your life not just to Christ, but to His church. Ialay mo ang buhay mo, hindi lang kay Kristo, kundi sa katawan din ni Kristo. Ibig sabihin, ialay mo ang buhay mo para dyan sa katabi mo. Para sa buong kongregasyon. Bakit? Lahat po tayo ay bahagi ng iisang katawan. At kung lahat tayo nagtutulong-tulong, lahat tayo magbe-benefit, lahat tayo pagpapalain, lahat tayo sasaya. Pero pag may isa sa atin, sinasaktan natin, ramdam ng buong katawan yan. So i-build natin ang church. Huwag natin sirain. Mag-commit tayo ng buhay natin. Huwag tayo magdamot. Magbigay ka ng oras, maglaan ka ng panahon, magpa-train ka, magpa-disciple ka para magamit ka ng Diyos. Huwag kang makontento na ganyan ka na lang. Kung meron man dito kayo, ginagamit kayo ng Diyos, no, bumalik kayo sa paglilingkod. Tinatawag kayo ng Diyos at pinapaalala sa iyo ni Lord, hindi ka dapat makontento na wala ka nako-contribute para sa paglago ng simbahan. Let us build the church of Jesus Christ. Let us contribute to the strength. Italaga natin yung buhay natin. Kung ikaw may leader, miyembro, ikaw ay nandito ka sa simbahan na ito, may gampanin ka, may tungkulin ka, gampanan mo. Gampanan mo with humility, gampanan mo ito ng tama. Minsan iniisip natin ng church ay isang pyramid na ang pastor ang nasa tuktok. Hindi po, mali. Hindi po pastor ang nasa tuktok. Tayo po ay katawan. May kanya-kanya lang tayong role. So hindi kami mas mataas sa inyo. Ang pinaka-head natin si Christ. Ginagampanan lang namin ang role namin na pangasiwaan ng simbahan. Pero hindi ibig sabihin nun, boss nyo kami. Hindi. Tayo pare-pareho ay bahagi ng katawan ni Kristo. Pantay-pantay tayo. At lahat tayo ay merong tungkulin na bigyan ng kaluwalhatian at sundin ang kalooban
ng head ng church natin. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na namatay sa krus para sa ating kasalanan, para tayo po ay matubos sa kasalanan. Amen? Yun po ang simbahan. Hindi siya lugar, hindi siya pinupuntahan, tayo yon. At bilang bahagi ng simbahan na tayo ay katawan ni Kristo, may tungkulin ka. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa umaga na ito, sa inyo pong salita, sa inyo pong word, sa revelation na binigay niyo po sa amin. I pray, Lord, na ang lahat po ay na-touch at kinausap ng Holy Spirit. Thank you for reminding us na meron kaming tungkulin, meron kaming gampanin bilang bahagi na yung katawan. Thank you for the leaders, the pastors of the church. Thank you, God, for the opportunity to learn and study your word. Thank you, God, for your Holy Spirit. And thank you for Jesus Christ, our Master and our Savior, our Lord, our Head. Thank you. To all the glory, honor, and praises in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sa malakas sa palakpak sa Panginoong Jesus. God bless you.